po rito na ang Panginoon ay aking kalikasan at aking kalasat, ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainom, ang aking pupurihin siya ng aking awit. Amen. Managilian po muna tayo nakaupo. Sabihan niyo po akong awitin ang May Galak. Oh,
ating Diyos. Sister Rose po, na we're opening prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na aming Panginoon. Salamat po, Diyos, sa hapon ng Panginoon ng isang ay tinako po kay Panginoon sa lugar na ito, pwede pang pinanalangin sa Espiritu sa Pagkaman. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Simula pa lamang, Panginoon, Diyos,
ay nilikha mo kami, Panginoon, at binigyan mo kami ng hininga ng buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, at natagpuan namin dakilang Diyos ang tunay at ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Salamat po, Ama, sa hapong ito at patuloy mo bigay ang pangangailangan po ng bawat pamilya na ito, Diyos. Ang kalooban mo, Panginoon, mga pangangailangan sa pisikal, sa pinansyal, lalo tigit sa espiritual at Panginoon ng mga karamdaman. O God, ikaw po ang siyang humipo, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy kami sa iyo ng ng barangay at nakitiwala o Diyos sa kabutihan mo. At ikaw lamang po ang may taas sa lugar na ito, O Diyos. Ang mensahero, Panginoon, ay patuloy kong bigyan at anointing ka at mapangyarihan ang mumula sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo po papuri at pasasalamat sa pangalan ni Cristo Jesus, sa aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magkamayan habang kinakanta ang May Galak. Amen. So mapagpalang hapon po sa ating lahat. Na-start ko ako sa song leader natin. Kumbaga, hindi pwedeng swede. Parang hindi first-timer, Kumbaga, praise God dahil dyan. Kasi, magandang senyales yan. Tuloy lang yan. Ngayon, ay dadako na tayo sa ating mga pabalita, ang ating mga church schedule. Sunday morning, 7:30 a.m. corporate prayer. Then, 8:30 a.m. ang ating Sunday school. Diretso yan ng morning service na 9:30 a.m. ang ating divine worship service. Then, sa hapon naman, 3 p.m. corporate prayer. 3:30 p.m. equipping the saints. Bago mag-start ng ating afternoon service ng 4 p.m. divine worship service. Then, Wednesday, 6 p.m. corporate prayer. Diretso na yan ng 6:30 p.m. equipping the leaders. Every Wednesday. Then, Friday, 7 p.m. na yan, yung via Google Meet. Baga online prayer gathering na. Ayan, every Friday, 7 p.m. Then, Saturday, yung ating music team rehearsal. Pero depende pa rin sa usapan ng song leader at saka ng team. Tapos, yung kalagdagan nating schedule ngayong October na to, ayan. Yung ating part 2, 2 days, celebration of the true gospel. Yung mga naka-attend nung part 1, ay yung pangalawang kaya lang yan ay 2 days. Yung mga Saturday ng October 25, 3 p.m. Then Sunday, 2 service siya. Merong 9 a.m. and 3 p.m. Yung mga October 26, 25 and 26. Siyempre, wala iba kundi dito sa Disney Honor Family Church. Atin lang tayo. Then speakers, si Pastor Nilo Kakutan, Pastor Joby Cumpleño, Pastor Dons Prado, Pastor Edwin Baliw, and Brother Nestor. So yun po ang kabuuan ng ating church schedule at saka yung mga panibagong schedule ngayong October. So far, wala pa naman nadagdag. Ngayon ay dadako na tayo sa
testimony, pasasalamat sa Panginoon. Siyempre, kanina, merong dalawa na matatapang na nagayag ng pasasalamat nila sa Panginoon. Ngayon, itatawag ulit ako ng, sige, kahit isa na lang. Jason daw. Jason? Jason daw. Sure. Eh, palakpakan natin ang Diyos siguro ni Sister Jason. Para sa palitan na, no? Ayun po, gusto ko lang po ibalik yung pasalamat sa Panginoon po. Kasi nung Friday po, nagkaroon po kami ng first ever family parang banding po. Ngayon po, nag-swimming po kami banda sa may Bulacan. So, nagpasalamat ko lang po na safe ko po kami hawag na pati po nakawag. Kasi Nilito ko lang siya para labi din. Nilitigan mo kasi. yun lang po. Binabalik ko lang kayo pasalamat sa Panginoon. Thank you. Mo kasi nilitigan. Sister din talaga yun. Siyempre, tapos pa ba ako ng pangalawa? Sige, kung meron pang magpapayari pa sa lahat. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Napagad ka. Isa na lang. Mapagpalang hamon ko sa bawat isa. Nung nakaraan pa po ito, naipon-ipon na nga po yung pasasalamat ko kay Lord. Pero alam naman na po ni Lord ko, pero gusto ko lang po ibahagi talaga sa kanya, sa inyong lahat, tsaka para ma-inspired na rin po kayo. Kasi it's not about me, it's all about Jesus talaga. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po nung nakaraan po, nagkasakit po yung dalawang anak. Hindi ko pinagpapasalamat na nagkasakit sila. Baka mali yung interpret mo. Nagpapasalamat ako kasi yung naging sakit nila tag-iisang araw lang. Tapos, hindi nawala yung gana nilang kumain. Bagkus, ano pa sila, gumana pa kumain kahit na may sakit sila. So, praise God talaga kasi before matagal silang lagnatin. Itong time na nilagnat sila, magkasunod sila. Pero tag-iisang araw lang. So, talagang papasalamat ako sa Panginoon dahil nandyan siya pala para sa aming pamilya. Papasalamat din ako. Ayaw yata ako ayaw niya ako kasi magsalita dito kasi nga pagmasalamat ko sa kanya. Amen. Kasi nung nakaraan, meron yung namin, yung supplier namin, bali, nagpapalog kasi ako sa kanya ng papel, tapos sabi ko bakit wala pa yung order namin na papel nung nakaraan pa yun. So dun sa pinangako nilang date, hindi sila nakatapos sa delivery nila. So ang ginawa ko na lang, ginalang ko sa kanya, tapos after nun, tinawagan niya ako. After niya tinawagan, inaway-away niya ako talaga. Nagalit talaga siya sa akin. Sabi na, ang dami niyang sinabi na masasakit na salita sa akin. Pero hindi ko maintindihan kasi imbis na magalit ako, tahimik lang ako. Hindi ako nagsasalita. Hindi parang umasa sa ulo ko na. Kailangan mong magpakumbaba ka lang. So, paulit-ulit niya na pumapasok kahit na anong sabi niya. Hindi ko na sasabihin ko ano yung mga sinabi sa akin. Pero talagang masakit talaga lahat ng sinabi niya. Kumbaga, lahat ng sinabi niya sa akin, sinabayaan ko. Sa tao ka, ano ka ba? Tao. Mali. Ayun, yan, praise God.
And papasalamat ako kay Lord kasi talagang nandyan siya. Nandyan talaga si Holy Spirit, yung Holy Spirit na para gabayan niya ako na sinabi niya na kailangan nating magpakumbaba palagi. Ano man yung situation na kinakaharap natin. So, hindi ko inali sa sarili ko, kundi dun sa Holy Spirit na siya yung nagsabi sa akin na kailangan tahimik lang ako, tumahimik lang ako. So, wala akong ibang sinabi kundi, Sir, okay na po kayo. Okay lang po kayo, Sir. Yun lang yung nasabi ko na hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko man lang nasabi na before siguro sasabihin ko, grabe naman po kayo. Yung time na yun, hindi ko talaga yung sinabi. Talagang as in tumahimik lang ako, pinakinggan ko lang siya. Sir, okay lang po. Okay lang po, Sir. Naiintindihan ko po kayo. So, yung time na yun, nung tapos na kami mag-usap, nung binaba ko na yung phone, sabi ko, bakit ganun? Parang hindi man lang ako nakapagsalita. Pero, talagang yung Holy Spirit yung gumawa sa akin na, gumabay sa akin na, tahimik ka lang, ako nang bahala. So, ang nangyari, kinabukasan, naging parang ulit sa kanya ng papel na parang wala nang nangyari. Tapos sinabi niya sa akin na, before we proceed, I would like to apologize for my behavior yesterday. So, nanghihi siya ng pasensya sa akin. So, talagang, kahit ano yung nangyayari talaga sa atin, kailangan talagang lagi lang natin isipin na si Lord nga kinuha pa nga niya yung kasalanan natin. Bakit hindi natin magawa na intindihin ng ibang tao? So, yun lang po. Tsaka, meron pa pala akong isa pang pasasalamat kay Lord nung nakaraan pa to. So, nagkaroon po kasi ako ng increase. So, maraming salamat sa Panginoon. So, may picture po kami sa increase na ito. So, alam talaga ni Lord na kapag kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Tsaka, kung talagang nananampalataya ka at karapat dapat kang bigyan, ibibigay talaga ni Lord sa'yo sa tamang panahon. So, huwag lang tayo magsaawa na manalangin sa Kanya, nandun yung faith natin. At huwag nating isipin palagi na hindi niya tinutupad yung mga pangako niya. Nandyan lang siya, kailangan lang natin maghintay dahil ang Diyos, ang biyaya niya ay sapat. So, sa Diyos po ang kapay naman. Amen. So, nagpapasalamat sa Panginoon. Nandito rin tayo. Special number po ngayong hapon nito. Dahil nandito na ako na yun. Natawagan ko na po yung ating mga nugtog. Ito po kung alam niyo po yung abitin, sabayin niyo po. Special number, magbigay mo natin magkakabol tayo sa Panginoon. Ito po yung ating mga sobrang sa likod. Baga, para po matuloy yung gawa tayo po yung
ipanalangin mo yung ating mga offering. Amen. Amen. Ituon po natin ang ating kamay sa offering bag. Tayo humigit at manalangin. Lord, salamat po sa limang ito pinatalo dito sa amin. Lord, salamat po sa papanatiling ligtas ng bawat na nandito sa Panginoon. Lord, salamat po sa blessings na nakasamda po namin sa pang-araw-araw. Lord, yung mga nagbigay po, masalamat, pagpalain niyo po ang mga nagbigay, Lord. At yung mga hindi po napagbigay, Lord, is bigyan niyo po sila ng lakas at kakayaan para po bigay Panginoon. Linisin niyo po ang puso at isip na bawat nandito, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Napakaganda. Kahit medyo nanginginig. Sige. Pray tayo. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam, ang aawitin namin ay Only Forever, originally by Cristo.
Yung baliktad, yung baka pinagmumur eh. Sige, pasensya kung mabahaba yung ano. Lagay na rin natin sa pangalawa. Ulitin natin, Jesus. Original ba yun? Salamat sa ating mga manunungto. So, tayo po ay dadako na sa ating pinaka-special na parte ngayong hapon ito. Siyempre, yung ating spiritual. Hindi po, tayo din akong papagtupik pa. Tatawagin ko na po ang ating mga karal na si Pastor. Palakpakan po natin.
Low. Hallelujah, revival. Hallelujah. Muli, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos ngayong hapon? Amen. Amen. Hallelujah. Sumigaw ng Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos magbigay ng kaloob sa inyo, sa inyong pagiging handa. Hallelujah. At tayo muna po. Maganda yung dapat. Good luck. Amen. Glory. Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Sapagkat maraming bagay na nagpapaalala sa atin. Amen? Pero ganun pa man, yung mga bagay na nagpapaalala sa atin ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating buhay bilang mga pinili ng Diyos sa libutan ito. Hallelujah. At bago po ako mangaral ng salita ng Diyos, nais ko po munang tanungin kayo. Sino po ang nakaranas ditong maging mangingisda? Fisherman. Fisherman, ha? Hallelujah. Kasi yung topic po natin is about the tawag dito, tungkol sa mga isda. O may kinalaman dito yung mga mangingisda. Amen. Hallelujah. Sino po? Yung nakaranas ng mangisda sa dagat. Amen. Ulit siya yung kawil na lang, kawil. Si Brother James, nakaranas ka na ba? Ang pangingisda yung may lambat. Wala pa. Hallelujah. Ha? Sa Pispan. Pispan, yun. Pero at least nakaranas na, di ba? So, you know how to explain, how to catch. Yung baka wala sinasabi si Pastor, yung sa Peace Corps, nagkanakolis ka. Kinakawal mga isda sa banyera, tapos ibebenta. Hallelujah, naranasan po namin yan. Lalo si Pastor. Biyasa yan. Amen? Dahil nakaranas po yan ng maging kargador sa Peace Corps. Hindi ka, Pastor, no? Ilang kilo ba yun yung banyera? Ang bawat isa. Huwag yun grabe, no? Isang bubuhat ka, dalawang tapos yung pambuhat nyo lang yung kawayan na mahaba, 400 kilos. Ganun ang buhay ng araw. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong hapon, ay ang aking pong tanong ay meron pong kinalaman patungkol po sa mga panghuli ng isda. Amen. Ang aking pong tinutukoy ngayon, ito po'y may kinalaman sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Bilang mga pinili ng Diyos na maging Kanya upang maglingkod at makasama pagdating ng panahon sa Kanyang kaharian. Amen! Hallelujah! Glory to God! Alam naman natin na bago tayo ay wala pang experience how to catch fishes. Pero nakikita natin sa ating paligid minsan, o sa mga advertise, sa mga television, hallelujah, mga kwento mula sa ibang tao, yung patungkol sa pangingisda. Amen? At minsan nababalitaan natin sa mga news, television news, na yung mga mangingisda, may mga nangamatay lalo-lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Amen? Hallelujah. Ganon kahirap ang pangingisda. Kaya ngayong hapon, nais ko pong basahin natin ang Mateo 13, talatang 47 hanggang 50. Makapag-unawain natin ito, para maunawaan natin. Amen? Ito'y makakadagdag po ng malaking punto sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen?
Ito po ay magaganap. Yung kanina sinabi ni Pastor, eschatology. Yung personal at saka yung tawag dito, yung general. Amen. Sinabi ni Pastor kanina yung personal, yung para sa individual. At yung general, para yan sa cosmic, pangkalahatan po yan. Amen. Yung mangyayari, hallelujah, sa darating na panahon. Yung judgment of Christ, hallelujah, marami pa. Glory to God. Ito po yung mangyayari. Ating pong babasahin ngayong gabi o ngayong hapon. Hallelujah, ito po yung mangyayari. At tiyak na mangyayari sa darating na huling panahon. Amen? Basahin natin ang Mateo 13:47 hanggang 50. Ipakibasa po. Habang nagbabasa tayo, unawain natin. Okay? Amen. Hallelujah. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inahagi sa dagat at nakahuli ng sari-sari masda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sidlan ang bubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. 49. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang mga anghel, iiwalay ang sama sa mga matuwid. 50. At ihahagis ang masasama sa naglalagablag na apoy, doon malalangit sila at mga mahagi ang kanilang mga ngiti. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, na nagsipagbasa sa magitan ng gabi at sa mga nagsipagbasa sa magitan ng kanilang mata. Amen. Hallelujah. So dito po sa parabolang ito, tinatawag na metaphor o talinghaga, ay sinabi po siya, binanggit po dyan yung tatlong bagay. Unang-una, yung daigdig, isda, at saka yung tawag dito yung lambat. Amen. Hallelujah. So, nasa umangaral ngayon sa paksang, the parable of the dragnet, o yung net na lang, o ng dragnet. Ang parabola o talinghaga ng lambat. Amen. Ito po ay isang parabola ng ating Panginoon sa Kristo, na sinabi niya ito, hallelujah, glory to God, sa harap ng mga tao. Especially sa kanyang mga disipulo. Na ang mga bagay nito, kanyang sinabi sa magitan ng parabola, dahil maraming tao ang naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa Panginoong Yesus, subalit, hindi nila naunawaan, hallelujah, kung bakit sila nagsumusunod sa Panginoon. Kaya ito binanggit lamang, naunawaan lamang ng mga disipulo o alagad ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat sila lamang ang binigyan ng karapatan na alam ng mga bagay na talinghaga o hiwaga. Amen. Katulad natin, bigay sa atin ng Diyos yung mga bagay na lihim na hindi kayang arukin ng isip ng isang tao. Sa atin po yung ibinigay. Amen. Sa magitan po ng Biblia. Amen. Kaya pag yung pastor po nangangaral, mag-focus po tayo. Amen. Hallelujah. Iwasan muna natin yung kwentuhan. Amen. Focus po tayo. The parable of the dragnet. Ang ating pong verse dito ay Mateo 13 sa 49. Sabi po rito, kaya hindi na mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Amen. Sa Mateo 13, 47-50, so itinuturo ni Jesus ang tungkol sa pangwakas na paghihiwalay, separation, ng mga matuwid at masama sa wakas ng panahon na naglalarawan ng 3 puntos. Amen. Dito sinabi rito na ihiwalay. Hallelujah. Yung mga isdang nahuli. Hallelujah. Yung isdang hindi maganda, yung mga pangit, at yung mga mabubuti. Amen. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat ng isda na nakahuli ng lahat ng uri ng isda. Ikalawa, sa panghuli, ang lambat na ito ay ginuhit sa baybayin. Ibig sabihin, dinala din sa baybay sa pangpang. At pinagsunod-sunod, hinilera, na may mabuting isda at pinanatili
ang masama ay itinapon. 3, ang mga anghel ay ihiwalay ang masama mula sa matuwid at itatapon ang masama sa isang nagniningas na horno, yung parnis, na nagpapahiwatig ng walang hanggang kapahamakan o pagkawasak o destruction. Amen? So yan po yung ating yung pinapapalooban ng talatang ito ng Mateo 13:47, 50. Hallelujah. Unang punto na ito pong sabihin o pagbitin ngayong hapon, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na tinipon ang lahat ng uri ng isda. Amen? At nabasa diyan. Sabi rito, sa 47, hindi ba din ako? Ang sabi nito sa 47, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Amen? Dinamit po dyan, lambat. Hallelujah, lambat. Amen? Ang lambat po ay kumakatawan sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, itong Biblia. Amen? At sa tawag ng Diyos, yung calling of God, na humahatak sa iba't ibang tao sa mundo. Yan po yun. Yan po yung lambat. Hallelujah. Pangalawa, ang dagat. Ito, sinabi rito. Sa 47 pa rin, sabi, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat na ihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Ang dagat na sinasabi rito, ito po yung mundo. Yung mundo. Amen? Amen. Hallelujah. Ay ang amang lugar ng mundo, isang lugar ng kaguluhan at kapighatian. Kaya yung mundo wala na po. Bulok na po. It's already decayed. Amen? Sira na ang mundo. Kaya wala nang maganda sa mundo. Ang nagpapaganda na lang sa mundo, ikaw at ako. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil tayo ay mga liwanag. Tayo ay mga ilaw. Kaya gumaganda na yung mundo. Pero kung wala pong mga Kristiyano rito, wala na pong dudulot na maganda ang daigdig o ang mundo. Ikatlo, ang isda o lahat ng uri ng isda. Ito po'y sumisimbol, lumasag-isag sa mga tao. Tayo yun. Believers, unbelievers. Amen? Hallelujah. Sumasag-isag sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kapwa matuwid at masama na titipunin sa magitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Yan. Kaya napaka-importante ng Biblia. Amen? Na siyang lambat panghuli sa mga kaluluwa. Amen? Hallelujah. Ang lambat na sinasabi rito, ito po Ebanghelyo at saka yung pagkatawag ng Diyos. Sa magitan ng Biblia, tayo po ay tinatawag. Glory to God. Kaya mga kapatid, dito po ay binanggit. Na kaharian ng langit, hallelujah, ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat. Amen. Ikaw at ako ay isa sa mga nahuli ng lambat. We are the kinds of different kinds of fishes. Amen? Hallelujah. Iba't-ibang isda yung nahuli. Ang sabi rito sa Biblia, sa 47. Nakahuli ng sari-saring isda. Merong mabuti at merong mga masasama. Ito yung mga tao na kung saan nakarinig ng salita ng Diyos. At sabi sa Biblia, may mga tao na kung saan tumanggap sa Panginoong Jesucristo, yun yung mga mabubuti. At yung mga masasama naman, hallelujah, nakarinig ng pangaral ng salita ng Diyos, subalit ni-reject nila. Nawalan sila ng pananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid, ito po'y magaganap. Bagamat ito'y ginawang parabola ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, upang maganap ang mga bagay nito sa mga huling panahon. Tao, amen? Kahit ang kanya ng langit ay tulad ng isang lambat na tinipon ang lahat ng uri ng isda. Kapag nanghuli kayo ng isda,
Halimbawa, gusto nyo makahuli ng tawag dito na lapu-lapu. Diba? Pupunta ka doon sa isang lugar. Isang lugar na maraming lapu-lapu. Amen? At siyempre, excited mo na puro lapu-lapu lang yung hulihin mo. Amen? Kasi, ano yun, pugad yun ng mga lapu-lapu. Pero, pag angat mo ng lambat mo, may makikita ka. Bango, iba-iba, di ba? Hallelujah, bango, sapsap. Amen? Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag inihagis mo yung lambat bilang isang may isda, hindi ka nakakasiguro na yun lang ang mahuli mo kundi iba-iba. Amen? Gayun din, glory to God. Sa kaharian ng Diyos. Amen? Tayo po ay nahuli. May mga tao na kung saan iba-iba yung pangyayari sa buhay. May mga naging Christian dahil nasira ng Biblia. May mga Christian, hallelujah, dahil nagkaroon ng karamdaman. Hallelujah, makarinig ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoong Kristo. At meron namang mga tao na kung saan binahaginan ng salita ng Diyos, subalit ang kanilang puso ay pinatigas. Amen? Glory to God. Ito po yung sinasabi sa verse 47. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na tinipon ang lahat ng uri ng isda. Nakahuli, iba-iba. May sapsap, may tulingan, may tamban, may pangos, may lapu-lapu, di ba? Glory to God. At meron itong maliliit na isda. Dilis. Amen? Dilis. Amen? Hallelujah. So, nihanding ni Jesus ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihagis yung tinapon sa dagat. Isang karaniwang kasanayan para sa mga mangingisda. Ang lambat na ito ay nakahuli o nakakuha ng lahat ng uri ng isda. Ano man ang kanyang kalidad o quality o uri. Amen? Hallelujah. Ganito po yung tinatawag na pagbabahagi ng Ebanghelyo. Amen? Pag nagbabahagi ka ng Ebanghelyo, akala nyo ba madali lang? Mahirap po. Amen? May mga tao na pilosopo, may mga tao na madaling mahipo. Kapag nangaral ka, binahagi mo yung salita ng Diyos. At may mga tao naman na i-reject ka. I-refuse yung Ebanghelyo. Ito po yung sinasabi dito sa verse 47. Amen? Kaya hindi po madali. Hallelujah! Ang pag-i-evangelize. Amen? Sapagkat napakahirap. Glory to God. Kahit ang kaharian ng langit, ito ay tulad sa isang lambat. Amen? Kahit yung Biblia po, ito po yung lambat natin. Amen? Pag siniram mo ito sa tao, either na tumanggap, either na refuse. Hallelujah. Glory to God. Nasabi rito, inihagis sa dagat at nahuli na sari-saring isda. Amen? Napakahirap. Glory to God na mag-evangelize ng mga kaluluwa. Hindi natin tiyak. Kaya marami pong mga Kristiyano na kapag dumarating yung evangelism, nangangayaw na sila, nagsasawa na. Kasi napakahirap po talaga. Amen? Diyan, kailangan magpakumbaba ka. Amen? Kung noon matapang ka, hallelujah, arrogante ka, pag naging Kristiyano ka, magpapakumbaba ka talaga para lang maabot yung kaluluwa. Amen? Hallelujah. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoong Kristo na ang kaharian ng langit ay katulad din isang lambat na ihagis sa dagat. Amen? Iba-iba yung mga taong mahuhuli mo. Masasama, may mabuting isda, may bulok, may maliliit, may magaganda, may pangit, iba-iba. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ang dagat po ay nangangahulugan ng mundo, isang lugar ng kaguluhan at kapighatian. Katulad yung sinabi ko kanina. Ito po ay lugar ng kaguluhan at kapighatian. Kahit ang mundo po wala na pong may dudulot na maganda para sa tao. Bakit? Pansinin mo po natin yung nangyayari. Nakatang
Magandang araw. Puro strike, puro rally. Amen? Hallelujah. Yung nangyari, marami pong tao, marami pong kababayan natin ang natakot, nahintakutan. Dahil baka lumala yung strike, yung rally. Magiging magulo ang Pilipinas. Amen? Magkakaroon ng people's power. Part 3. Glory to God. Part 3 na, Pastor, no? Kung nangyari yun. Hallelujah. Yung nangyari po dati, people's power, panahon po namin ni Pastor yun. That was 1986, panahon ni Marcos. Kaya alam po namin yung kwento niyan. Hallelujah hanggang sa ngayon. Glory to God. Kahit ang mundo, wala na pong mangyayari kung may dudulot na maganda sa buhay ng isang tao. Amen? Yung dagat, eh sumisimbolo sa mundo. Amen. Hallelujah. Kung saan hinuli yung mga isda. Kaya sabi sa Biblia, nakuhuli ng iba't ibang isda. Tayo yun. Ang mundo ay pinamumugaran o pinanahanan ng iba't ibang klase ng tao. Etniko, lahi, o ano pa man yun. Amen. Hindi mo natin masasabi. Glory to God. Na magbibigay pa ng kabutihan. O magbibigay ng magandang dulot para sa mga tao. Yung sa lugar. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, huwag na kayo umayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Kundi lang iba na kayo ng isip. Bakit sinabi niya yan? Kasi nakita niya sa kanyang kapanahunan pa lamang na wala nang maidudulot o ibibigay na maganda yung mundo. Amen? Mabuti na lang, merong mga Kristiyano. Amen? Tayo, pinili tayo ng Diyos. Hallelujah! Tayo yung mga nahuling mabubuti. Tayo yung mga isda na nahuli na mabubuti. Kaya sinekari tayo ng Diyos. Amen? Sinekari tayo ng Diyos. Yung mga mabubuti isda na yan. Hallelujah! Yan ang nagbibigay ng kagandahan, ng palamuti sa mundo. Amen? Alam po mga kapatid, kung wala pong mga Kristiyano dito sa mundo, yung strike na yun, i-allow ng Diyos yun. Pero mayroong mga Kristiyano rito. Naalala niyo ba yung pinangaral ko dati? Hallelujah! Si Abraham, patungkol kay Lot, ginulang niya Sodom at Gomorrah, pero nagpag-bargaining muna siya. Diba? Kung may 50, hindi po. Kung may 45, kung may 40, 30, 20, hanggang umabot siya 10. Ganun na ganun yun. Amen? Kaya yung mundo, hindi alam ng Diyos na tuluyang masira dahil nandun pa yung mga taong pinili niya. Yung mga mabubuting isda, yung mabubuting tao. Hallelujah. Glory to God. Kaya tinipon dito yung nahuling isda sa lambat. Tinipon. Mamaya bibigyan natin ito ng buhay. Amen? Glory to God. Isda, ito yung mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, lahi at etniko. Amen? Hindi lang Pilipino. Ibig sabihin, may Amerikano, Brazilian, may German, Russian, Chinese, iba-iba. Amen? Ayun ang tinutukoy dito ng iba't ibang isda. Amen? Kaya pinapalaganap ang Ebanghelyo ng Diyos upang lampakin natin yung mga tao. Mahuli sila. Tumanggap sila sa Panginoon. We need to proceed, hallelujah, to spread out the gospel through preaching. Ang pangalan. Glory to God. Ito muna matalas-talas. Commercial. Commercial muna. Amen. So yun yun. Amen? Hallelujah. Glory to God. Iba't ibang tao. Hindi lang Pilipino, ha? Akala natin yung kaligtasan sa Pilipinas lang. Hindi. Lahat sa buong mundo. Amen. Hallelujah. No. Hindi siguro mo kasama. Oh, ganon. Ha? Kaya yung kaligtasan, hindi lang yung para sa Pilipinas, sa mga Pinoy.
Para din yan sa mga Chino, sa mga sakang, Japan, mga sakang po yan. Amen? Mga Chinese, hallelujah, yung mga kanyang tawag na Beho. Chinese yan, Beho. Tawag yan dati Beho. Amen? Sa mga Amerikano, sa mga Kano. Amen? Hallelujah. Yan yung mga acronym ng mga yung mga tao. Pag Pinoy, Pilipino naman Pinoy. Yan. Pag Amerikano, Kano. Pagka Hapon, sakang. Kasi mga sakang yung mga Amerikano ay mga Japan. So iba't iba. Iba't iba ang isda na nahuhuli sa lambat. Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo. Kapag nalambat po tayo, amen. Kung yung lambat na nakahuli sa atin, hallelujah, sariway isda, maganda yun. Amen. Glory to God. Sino po yung isdang sariwa ngayon? Amen. Sino po yun? Sino po yun? Ako pas. Amen. Hallelujah. Kami yun. Amen. Huwag mong sarilinin. Tayong lahat yun. Ay, sir. Yun nga, sabi ko kasi, ako na sa'yo. Amen. Isa lang si Brother Gams doon. Amen. Yan yung mga isdang mabubuti. Hallelujah. Na nahuli sa magitan ng Ebanghelyo. Amen. Kasi iba-iba yung pangyayari sa buhay natin kung bakit tayo naging born again. May problema, depressed ka, nung marinig mo yung pangalan ng salita ng Diyos, tumanggap ka. Amen. Meron naman, nabahaginan ka ng salita ng Diyos, nagbago ka. Dati kang adik, dati kang lasinggero, nung makarinig ka ng salita ng Diyos, nabigla, ha? Bawal pala yun. Marinig mo, bawal pala yung mag-inom. Nagsisi ka, di ba? Hallelujah. So iba-iba yung pagliligtas sa atin. Amen? Pero purihin ng Panginoon dahil, hallelujah, dahil nahuli tayo ng lambat ng Ebanghelyo. Amen? Glory to God. Dahil kung wala pong lambat, siguro palangoy-langoy tayo sa mundo. Walang direksyon yung buhay natin. Amen? Amen? Para tayong ligaw. Glory to God. Sabi nga, malapit na bulang araw. Yung mga tupang ligaw. Para tayong tupang ligaw. Minsan nakatayin niyo ang tupang ligaw. Amen. Tupang ligaw parang isang Amen. Hallelujah. Glory to God. So yun. Ikalawang puntos. Ngayon ang ikalawang puntos ito. Sa dulo o wakas, ang mga isda ay pinagsunod-sunod o pinaghilera-hilera. Na may mga gandang isda na pinanatili, mga masama itinapon. Amen. At the end, the fish are sorted, the good fish keep, the hard ones discarded. Basahin natin sa verse 14. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Napuno ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. So pagkatapos mahuli ng lambat ng mga mangingisda, dinala sa pangpang, dinala hinila. Alam niyo ba kung bakit hinila yun? Pangpang. Para isorting, piliin. Piliin yung mabubuti, piliin yung mga masasamang isda. Kasi yung mga hindi naman lahat ng isda, mabubuti, may butete dyan, butete. Pag kinain nyo, malalasong pitin. Kung malalasong kayo, pag kinain nyo yung butete, amen? Isda yun, pero alagaan yung isda lang, pero hindi yun. At kinakain, malalasong ka. Yung malaking isda yun. Malaki yung ulo, tapos yung upper fish. Oo, yun, di ba? Tawag doon sa Tagalog, butete. Amen? Kapag niluto mo, malalasong ka. So, ganoon. Kapag sa lambat, iba-iba ang klase ng isda, kaya sinusutin yan. Pinipili, hinihiwalay. Amen? Yung mabuti nilalagay doon sa mabuting lalagyan. Yung hindi mabuti, itinatapon sa dagat. Lalo-lalo niyo mong maliliit na isda. At pwede pang mabuhay. Kaya itinatapon yan. Ang talatang bote ay naglalarawan ng isang araw ng paghukom. Kung saan, ihiwalay ng mga anghel ang matuwid sa masasama, tulad ng mga mangingisda na bubukod-bukod ng mga isda mula sa isang lambat. Itinatapon ang masamang isda sa impyerno at tinitipon ang mabubuting isda sa buhay na walang hanggan. Yung pala yun, no? So
So kapag pagka nahuli yung isda, ilalagay sa pangpang, hihilain. Tapos yung lambat, ilalatag yung diretso. Pipiliin ng mga isda yung mabuti. Din, pagdating ng huling panahon. Amen? Itatapon, yung mga mabubuting isda, ang sabi sa eternal life. Walang hanggang buhay. At yung mga masamang isda, hallelujah, ilalagay sa impyerno. Yung pugon. Hallelujah, sabi sa Biblia, doon na nga ang pagngangalit ng kanilang mga hinuhuli. Hallelujah, glory to God. Jesus name. So, pangalali niya noon, tatanas sa registration. Ayaw niyang magpapatuloy. Glory to God. Masisatanas talaga, no? Hindi tayo. Pag nakarinig sila, sabi, delikado ako dito. Kailangan ako hindi pangaral. Yung patotoo. So yun, pagdating ng huling panahon, mga kapatid, ito po'y darating, ha? Darating po ito. Ginawa lang itong parabola ng Panginoon Kristo para lubos nating maunawaan. Pero ito po'y certain will happen in the last age. The age. The last. Hallelujah, sa huling panahon. Maghahanap po. Amen? Kaya hindi tayo dapat nagbabalang bahala. Glory to God. Grounded to God. Sabi rito, tinatapon ng masamang isda sa impyerno at tinitipon ng mabuting isda sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nakakatakot po yung mangyayari. Kaya maswerte po tayo, hindi po maswerte, kundi tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Amen? Hallelujah. Do you imagine how many people in the Philippines? Million, Pastor, di ba? 110 million. Million po, napakarami. Tapos, ilan lang tayo dito. Amen? At ang dahil nito, mga kapatid, maraming church ngayon, panahon, ang hindi na pinapangaral ito. Pinapangaral nilang madalas, blessing, pagpapalain kayo ng Diyos. Hindi na pinapangaral itong kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya mapalad po tayo na napunta tayo dito sa iglesia ito. Wala po itong discrimination, hindi po pinipili yung pangangaral. Kaya magtataka kayo kung bakit iba yung pangangaral niya. Pero related. Amen? Hallelujah. Yung pangaral ni Pastor kanina, related din dito yun. Wala pong pinagkaiba. May pagkakaiba man, hallelujah, ay kunti lang. Glory to God. Kaya, kapalad po tayo dahil inakay tayo ng Diyos sa tamang iglesia, sa tamang palambahan. Hallelujah. Jesus, the only way, family church. Hindi ko po yung tinataas dito, yung simbahan, tinataas po natin dito, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya magpatuloy po tayo. Amen. Sapagkat siya po nang mangyayari ang mga bagay nito. Ulitin ko sa talatang 48 ay naglalarawan ng isang araw ng paghuhukom, judgment. Kung saan inihiwalay ng mga anghelang matuwid sa masasama. Tulad ng mga mangingisda na bubukod-bukod ng mga isda mula sa isang lambat. Tinatapon ang masamang isda sa impyerno at tinitipon ang mabuting isda sa buhay na walang hanggan. Eternal life. Amen? Hallelujah. Ang mga pangunahing puntos mula sa Matthew 13:48. Una, ang lambat ng Ebanghelyo. Ang hila-hila na lambat ay sumasagisag sa pangkalahatang tawag ng Ebanghelyo. Amen? Kay masama ka, kay mabuti ka, hallelujah. Itinapangaral sa salita ng Diyos. Both of them. Amen? Hindi lang sa mabubuti, hindi lang sa masama kasi wala namang mabuti. Amen? So ito ay hila-hila na lambat ay sumasagisag sa pangkalahatang tawag, calling ng Ebanghelyo, nagtitipon ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, kapwa mabuti at masama. Kaya po pinapangaral po ang salita ng Diyos, hindi lang po ito sa mga mabubuti kasi wala namang mabuting tao. Amen? Kundi sa masasama. Amen? Kasi kung may mabubuting tao, hindi na ipapangaral ang salita ng Diyos kasi mabubuti na pala. Amen? Hallelujah. Ang ibig sabihin nito,
Hallelujah! Yung hinila, yung lambat, may napiling mga natagpuan doon na mabuti. May natagpuan doon masama. Ibig sabihin yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, pinapinggan at tinggap sa kanilang puso. At yung mga hindi nakinig, nakarinig ng salita ng Diyos pero hindi tinanggap si Jesus Christ. Yun yung mga masamang isda. Amen? So ang papel na ginagampanan ng mga anghel. Ano ba yung papel na ginagampanan ng mga anghel? Unang-una yung lambat, yung buhay ebanghelyo. Pero dito sinabi dito sa 48, nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang na upo mga tao habang tinitipo nila sa sisidlan. Ang mabubuting isda, tinatapon ng malamang isdang hindi mapapakinabang. Hallelujah. Yung mga isda na sinasabi rito, ito po yung mga anghel. Nagsusorting na sila. Tinitipo na yung mga tao. Amen? Hallelujah. Yun ang papel na ginagampanan ng mga anghel at a fisherman sa parabolang ito. Sa katapusan ng panahon, gagawin ng mga anghel ang pag-uuri, ibig sabihin sorting, pagpipili, katulad ng pag-uuri ng mga mangisda ng kanilang mga huli. So pipiliin na. Amen? Yung mga masasama, o ikaw, nung nabubuhay ka sa lupa, hindi ka na dumadalo. Nung nabuhay ka sa lupa, marami kang pera, pero hindi ka naglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi po kasi yan dito yung kayamanan mo. Amen? Hindi po kasi yan dito kung mahirap ka. Glory to God. Kasi pagdating ng panahon, isusuting tayo ng anghel. Yan ang papel na ginagampanan ng anghel. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sa katapusan ng kapanahunan, gagawin ng mga anghel ang pag-uuri, katulad ng pag-uuri ng mga isda ng kanilang mga huli. Kaya mga anghel may malaking papel na ginagampanan yan pagdating ng judgment. Pag sinabi ng anghel, dito ka na. What? Impyero na bala. Hindi ka na pwede. Amen? Hallelujah. Hindi mo kayang pigilin yung anghel. At hindi ka na rin makakahindi dahil yun ang destinasyon ng tao. Mga tao na hindi tumanggap sa Panginoon. Pangatlo, ang paghihiwalay ng matuwid at masama. Ang mabuting isda ay kumakatawan sa matuwid na titipunin sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah, glory to God. Yung pala yun. Kaya, agad nandito pa tayo sa lupa, in-encourage tayo ng Ebanghelyo. Glory to God. Na tayo po ay kasama sa mga taong matuwid. Amen? Hallelujah. Ngayon, hindi pa natin na nare-realize, hindi pa natin naisip yan. Pansinin natin yung panahon natin ngayon, yung mga tao masyadong busy. Diba? Wala lang. Tayo naman, nagpapaka-busy tayo rito sa salita ng Diyos, sa paglilingkod. Pero yung mga tao, pansinin nyo sa paligid nyo. Wala lang. Diba? Kaya kawawa yung mga taong to. Magsisisiyan, sabi rito sa Biblia, doon na nga ang pagngangalit ng kanilang ngipin. Amen? Hallelujah. Bakit? Kasi impyerno na napakainit niyan. Amen? Napakainit niyan. Pag sana dito sa Pilipinas, sa Saudi, pag nagsasana doon, umaabot ng 50. Ang init. Eh sa impyerno, hindi lang 50 yan. Amen? 1,000. Yung buto mo talagang pipinuhin yan. Parang ano yan, parang pugon. Amen? Parang pugon yung pugon. Kahit matigas na bagay yan, papalambutin niya ng pugon. Amen? Hallelujah. Ganun sa impyerno, mas matindi pa sa pugon. Amen. Amen? Kaya nga sabi, magnangalit yung mga kaluluwa. Kasi buhay ka pa, tandaan po natin yung tao pag namatay yan, may dalawang klase ng kamatayan, physical at spiritual. Amen? Huwag natin sasabihin na kaluluwa natin kapag patay na tayo, hindi yan nakakaramdam. Nakakaramdam ko rin yan. Amen? Hallelujah. Kaya dito sa impyerno, mararamdaman ng mga taong ito yung pagkangalit ng kanilang ngipin. Hallelujah. Bakit? Sa sobrang init. Hallelujah. Sobrang sakit. Wala na silang pagpipili. Wala na silang choice. Wala na silang pag-asa. Bakit? They are eternally separated from the presence of God. Wala na sila. Wala na silang buwang ng kaligtasan. Doon na sila habang buhay. Hallelujah. Ganon yung mga tao na kung saan hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga tao na kung saan tinanggihan ang kaligtasan na ibinaalok ng Panginoong Kristo.
Kaya yung mga magulang natin na hindi paligtas, this is the time to share the Word of God. Yung lambat. Kung may katrabaho ka, hindi paligtas, hallelujah! Ilalapit ka ng Holy Spirit yan. Sira mo yan. Gagamitin ka ng Diyos. Kung estudyante ka, gagamitin ka ng Diyos, sabi ng Holy Spirit sa'yo, yung kaibigan mo, yung tao na yan, sira mo ng Word of God. Huwag kang mahiya. Amen? Huwag kang mahiya. Kasi hindi naman ikaw magsasalita niyan. Ang Diyos ang magsasalita sa inyo. Bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng lakas, bibigyan ka ng tapang. Amen. Hallelujah. At magugulat ka lang yung taong sinisira mo. Napapili mo, napaniwala mo. At isang araw, nakaupo na yan dyan. Amen? Yan po ay kaloob ng Diyos. Gagamitin tayo. Gagamitin tayo mga fisherman. Makakahuli tayo ng mga isda. At ang lambat natin ay walang iba kundi ang Biblia. Amen. Amen? Hallelujah. Gawin natin itong trap para sa mga isda. Amen. Lambat. Net. Ang kapalaran ng masama, the fate of the wicked. Kanina, ihiwala yung mga matutuwid. Titipunin, lalagay mo sa kaharian ng Diyos. Ngayon naman, ang kapalaran ng masama, ang masamang isda, o masamang isda ay sumasagisag sa masama na itatabong sa isang lugar ng pagdurusa at pagkawasa. Basahin natin ang Revelation chapter 21 verse 8. Kung ano ang mangyayari ba. Ano itong impyerno na ito? Revelation 21 verse 8. Ayat 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasulang na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapin, mga magugulang, mga sumasamba sa Diyos Diyosa, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila yung mga lawan ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen? Amen? Hallelujah, nakakatakot, di ba? Yan ay babala ng Panginoon. Amen? Babala ni Apostol, ni John, na beloved. Hallelujah. Kanyang elaborate kung ano yung impyerno. Amen? Ang sabing ganyan, nagliliyag na apoy. Lawa, ibig sabihin lawa, ibig sabihin paglawa, yan ay parang ilog. Amen? Na nagliliyag na apoy, hindi tubig, apoy, at asopre. Alam niyo asopre, sa bulkan, kaya hindi namamatay yung bulkan, kasi may asopre. Yung asopre, pagka nainitan niya, hindi na yan namamatay. Ganito yung nangyayari sa impyerno. Amen? Yan ang magiging ikalawang kamatayan natin. Araw-araw tayong doon tinutorture. Yung torment. Yung pinahirapan tayo, pinaparusahan tayo. Hallelujah. Yung mga tao na hindi tumanggap sa Panginoon. Amen. Yung mga tao na hindi nabubuhay dati sa mundo, walang ibang ginagawa kundi bisyo. Kasalanan. Pagnanakaw. Amen. Katulad ngayon nangyayari sa ating bansa, ang akala nila, panalo na sila kasi marami silang pera. Hinakaw nila yung pera ng bayan. Amen. Pero hindi nila alam. Amen. Oh yeah. Yan ang pinaka main na topic ngayon. Issue. Yung flood control project. Amen. Akala ng mga taong ito, nadenggoy nila isang bahirang Pilipino, pero hindi pala Diyos ang dinidinggoy nila. Amen. Niloloko nila. And pagdating ng panahon, ilalagay sa malaking sini, yung pinakamalaking projector, ay ang ganong nabubuhay pa. Kurakot ka. Amen? Hallelujah. Yung ginagawa mo, ipapakita yan, may malaking projector. Ipapakita yan. Ang sabi rito, pipiliin, iyahala yung mga tao. Pagdating ng judgment, ito yung tinatawag na judgment seat of Christ in white throne. Amen? Hallelujah. Glory to God. Final judgment to. Amen? Ihiwala yung mabubuti. Yung mga masama at paparusahan. Ano yan? Ipapitilahin yung mga taong masasama na nabuhay noon sa kanilang panahon na masaya sila, pero marami namang inaagrabyadong tao. Katulad sa ating panahon ngayon. Magpapakaligaya sila dito sa mundo, pero darating ang panahon na sisimilin sila sa kanilang ginawa. Kaya mapalad tayo kahit mahirap lang tayo. Kumakain tayo ng tuyo, galunggong. Hallelujah. Pero ang puso natin ay nasa Panginoon. Amen. Amen? Kaya malaking bagay po yung paglilingkod sa Panginoon. Huwag po natin
isubasta yan. Amen? Hallelujah. Kaya yan sinasabi sa Revelation 21 verse 8. Hallelujah. Ikalawang kamatayan. Ito naman, ang katiyakan ng paghatol. The certainty of judgment. Ibig sabihin, tiyak pala ito, mangyayari pala ito sa ayaw natin at hindi mangyayari ito. Amen? Kaya ilagay ito sa Biblia para magsilbing babala. Warning. Amen? Glory to God. Binibigyan din ang kalinhaga na magkakaroon ng tiyak na araw ng paghuhukom kung saan magaganap ang paghiwalay sa pagitan ng mabuti at masama. Hallelujah. Basahin natin ng Mateo 25. 31-46. Mateo 25, 31-46. Kung sino ito? Hallelujah. Kapagpuat, matay na ako. 25. Yeah, 31-46. 41 and 46. Mateo 25, 31 hanggang 46. Ay, 41. 31. Sabihin naman niya. Para mabasa natin. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo niya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. 46. Tataboy ang mga ito sa kaparusahan, walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Hindi, continue siya. 41 up to 46. 31 po hanggang 46. Okay. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo niya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. 32. Ipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya ang kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo ang mga pinagpala ng aking mga. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng bighain ng daigdig. 35. Pagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 6. Uy, tulad ako ba? Ako ko yung balat ako inyong dinamitan. Kasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. 7. Sasagot ang mga matulog, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nakuhaw at aming pinainom? 38. Kailan po kayo naging dayuhan na aming pinatuloy? O kaya ay hubad na aming dinamitan? 39. At kailan ka namin nakita may sakit o nasa bilangguan o dinalaw ka namin? Sasabihin na Sasagot sa amin. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko, ito sa akin ito. 41 dito. Sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Kayo kayo sa harapan ko, kayo kayo sumpa. Bawat kayo sa apoy na di na mamatay, na inuhanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampo. Sabagat hindi ninyo ako kinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nagugutom. Amen. Maraming salamat mga kapatid ko para ang ng Diyos. Pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. So, ang katiyakan ng paghatol. Amen. Diyan po sinasabi, the goat will separate from sheep. Amen. Ihiwala yung tupa, yung mga tupa sa kambing. Ano bang in-illustrate ng kambing? Ang kambing ito po ay sumisimbolo ng masasama. At yung tupa ay sumisimbolo ng mga mabubuti. Amen? Kaya yung mga tupa, yung mga kambing isi-separate yung pagdating ng judgment. Amen. Amen? Hallelujah! Glory to God. Ano sabi pa dyan, yung paggawa ng mabuti, ang sabi dyan sa Biblia, dyan sa ating nabasa, pag tumulong tayo sa mga kapwa natin na nangangailangan, like for example, sa mga nakakulong, sa mga pulubi, ang sabi dyan sa Biblia, ako ang tinutulungan ninyo, hindi yung mga mahihiraw. Amen.
Yung mga nangangailangan, binigyan nyo, yung mga pulubi, pinakain nyo, ako ang pinakain nyo. Amen? Kaya sabi nito, sineperate niya yung kambing sa tupa. Ganun din po ang mangyayari. Isi-separate. Amen? Pero bago po ito sumating yung judgment na to, hallelujah, sineperate na tayo. Amen? Sineperate na. Kaya nga mayroong unang pagkabuhay. Diba? Yung mga kaluluwang na po yung naglilingkod sa Panginoon ay sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, ito po yun. Sineperate na sila. Ang sabi sa Biblia, hindi mo na binuhay yung mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Ito yung tinatawag na judgment. Amen? Bubuhayin sila para sa judgment after 1,000 years. Amen? Kaya sinabi sa Biblia, ikinulong si Satanas para hindi makapandaya. Darating po yan. Malapit na. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pero pagdating ng panahon, pukulong din siya. Yung tinatawag na pastor, yung magkakaroon ng Armageddon, Gog at Magog. Yung mga Gog at Magog, ito po yung isang lugar. Hallelujah. Yung mga tao na kung siyang against sa Panginoon, yung mga lugar na yan, pagsasama-samahin yan. Amen, para labanan yung Diyos. Amen. Ito po hindi natin alam kung ito po yung lugar. Hallelujah. Kapag ito po yung sinasabi sa Ezekiel. Pero ang Gog at Magog, ito po yung si Gog, ito po yung isang leader. Hallelujah sa Magog. Amen. Hallelujah. Kaya darating po ang panahon na ihiwala, isi-separate yung mga mabubuli sa masama, yung tupa, tsaka sa kambing. Sino po yung kambing dito? Wala. Sino po yung tupa? Amen. Amen. Hallelujah. Pakita nyo nga, pakita nyo nga, sabi ng kamay. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, isa-separate. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pero, hindi na po tayo aabot doon. Amen. Glory. Kasi meron po yung tao na rapture. Mangyayari. Bagamat merong ibang katuruan na kumukontra sa rapture. Amen. Hallelujah. Pero so nyo po yung naniniwala. Hallelujah. Sa eschatology. Sa mahuling panahon, ito po yung mangyayari. Glory to God. Hallelujah. Ikatlo,